Isang maulang gabi sa labas ng tahimik na hotel. Lumabas ang isang pagod na waitress, napansin ang isang matandang babae na nahihirapan sa tabi ng taxi. Simple ang kanyang uniforme, luma ang sapatos, ngunit ang kanyang mga mata ay may init na hindi kayang burahin ng hirap sa buhay. Nagmamadali ang matanda, kinakalkula ang maliliit na perang papel sa nanginginig na kamay, nahihiya sa kanyang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, nag-alok ng tulong ang waitress, mahinahong nagsalita habang ang ulan ay nagpalabo sa mga ilaw ng lungsod ngayong gabi. Binayaran niya ang pamasahe mula sa sarili niyang tip, nakangiti ng may kabaitan, dahil mas mahalaga sa kanya ang dignidad kaysa sa perang pinaghirapan. Tumingin ang matanda sa kanya na puno ng pasasalamat, mga kamay nanginginig sa panalangin, nadama ang habag na hindi niya inaasahan ngayong gabi. Sa kabila ng kalsada, isang lalaking nakabihis ng maayos ang tahimik na nakatayo, pinapanood ang lahat na may lumalaking pagkagulat at tahimik na kuryosidad. Dumating siya upang salubungin ang kanyang ina, ngunit natigilan, nakitang ang kabutihan ay ibinigay ng walang kapalit, nang hindi alam kung sino talaga siya. Patuloy ang pagbuhos ng ulan, ngunit may mas malalim na gumising sa loob niya. Isang alaala ng mga pagpapahalagang minsan niyang binaliwala, habol ang tagumpay ng bulag. Tinulungan ng waitress ang matanda papasok sa hotel, dahan-dahan, may respeto, hindi naghahanap ng papuri o pansin. Sa kanyang puso ay may tahimik na pangako na tumulong hanggat kaya, kahit kaunti lang ang ibinibigay ng buhay sa kanya araw-araw. Hindi nila alam na ang maliit na gawaing iyon ay magbubukas ng pagsisisi, maglalantad ng katotohanan, at magsisimula ng pagbabagong hindi kayang kontrolin ng yaman. Sa loob ng mainit na lobby, mahigpit na kumapit ang matanda sa kanyang braso, para bang ang kabutihan lamang ang tanging sandalan ngayong gabi. Maingat na nagsalita ang waitress, nag-alok ng tubig at upuan, itinuring siyang pamilya, hindi estrangherong naliligaw sa magulong mundo. Tahimik na pumasok ang lalaking elegante, puso nagugulo, ramdam ang sandaling hindi niya dapat masaksihan ng ganoon kalapit. Nakita niyang muling ngumiti ang kanyang ina matapos ang mga araw ng panghihina, isang tanawin na mas tumagos kaysa anumang tagumpay sa negosyo. Maayos na tumanggi ang waitress sa dagdag na pera, sinabing. Ang tulong na mula sa puso ay hindi dapat sukatin ng barya o gantimpala. Ang kanyang simpleng mga salita ay may bigat, nagbunyag ng mga pagpapahalagang minsan niyang alam, bago siya tinuruan ng ambisyon na sukatin ang halaga ng iba. Pinuri siya ng matanda ng buong damdamin, tinawag ang kanyang kabutihan na bihira sa mundong madalas lumalampas sa sakit ng iba. Tahimik na lumapit ang lalaki, naririnig ang pasasalamat na para sa iba, ngunit ramdam na ito'y naglantad ng kakulangan sa kanyang sarili. Ibinaba ng waitress ang kanyang mga mata ng may respeto, hindi alam na ang nakamasid ay anak ng babae, isang lalaking kilala sa yaman at kapangyarihan. Maingat na tumapik ang ulan sa salamin ng pinto, para bang ang gabi mismo ay tumigil upang saksihan ang kababaang loob na nakatagpo ng nakatagong pagsisisi. Naalala niya ang mga pangakong alagaan ang kanyang ina, paulit-ulit na ipinagpaliban para sa mga pulong na walang katapusan. Tahimik siyang nakatayo, napagtanto na ang habag ng isang estranghero ang tumupad sa tungkuling matagal na niyang pinabayaan. Lumapit siya ng mababa, maingat ang tinig, nagpasalamat sa waitress. Ngunit ang kanyang mga mata ay naghanap ng mukha na may damdaming hindi niya inaasahan ngayong gabi. Tumango siya ng magalang, hindi alam na ang kanyang pasasalamat ay may kasamang bigat ng pagsisisi na hindi madaling itago. Mahigpit na hinawakan ng kanyang ina ang kamay ng waitress, pinuri ang kabutihan muli, hindi alam na ang kanyang anak ay nakatayo roon, tahimik na kinakaharap ang sarili. Nag-alok siya ng bayad, ngunit tumanggi ang waitress ng mahinahon, sinabing. Ang dignidad ay binibili minsan, ngunit ang kabutihan mula sa puso ay laging libre. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantig sa lalaki, nagpapaalala ng mga aral na minsan itinuro ng kanyang ina, matagal nang natabunan ang tagumpay at presyon. Pinanood niya itong bumalik sa trabaho ng tahimik, kababaang loob ang gabay sa bawat hakbang, hindi naghahanap ng pagkilala. Mahinang bumulong ang kanyang ina, na ang kabutihan ay lumilitaw sa mga hindi inaasahang lugar, kapag ang puso ay pumipili ng habag kaysa paghatol. Ramdam niya ang tahimik na hiya na umakyat sa loob. Napagtanto niyang sinusukat niya ang tao sa estado, hindi sa halaga ng kanilang gawa. Muling bumalik ang mga alaala ng mga pangakong ipinagpaliban, mga pagbisitang hindi natuloy, at mga sandali kasama ang pamilya na ipinagpalit sa walang katapusang negosasyon.
Ang mga ilaw ng lobby ay sumasalamin sa salamin, nagpapakita ng isang lalaking hati sa pagitan ng reputasyon sa labas at katotohanan ngayong gabi. Ngumiti ang kanyang ina ng payapa sa tabi niya. Ngunit ang kanyang marupok na lakas ay nagpapaalala na ang oras ay hindi maaaring ipagkasundo o ibalik. Ang simpleng gawa ng kabutihan ay nagsimulang baguhin ang kanyang isipan, nagtatanim ng tanong na hindi kayang patahimikin ng yaman kailanman. Tahimik niyang sinundan ang waitress sa service counter, puso nagugulo, naghahanap ng mga salitang hindi niya kailanman kinailangan dati. Binati siya nito ng may respeto, hindi alam na ang kanyang maayos na mukha ay nagtatago ng pasasalamat na may kasamang pagsisisi. Maingat niyang tinanong ang pangalan nito, tinig mas malambot kaysa otoridad, para bang naghahanap ng katotohanan kaysa gantimpala. Simple ang sagot niya, matakalmado ngunit pagod. Buhay na puno ng pagsisikap na hindi nakikita ng mga humuhusga nang hindi alam ang kanyang kwento. Nalaman niyang nagtatrabaho siya ng doubling shift araw-araw, sinusuportahan ang pamilya, ngunit mailakas pa ring tumulong sa iba nang walang pag-aalinlangan. Ang kanyang katapatan ay naglantad ng tibay, nagpapaalala na ang tagumpay na sinusukat lamang sa yaman ay binabaliwala ang mga sakripisyong nakatago sa tahimik na pagtitiis. Nag-alok muli ng tulong ang lalaki, ngunit ngumiti siya ng magalang, ipinaliwanag na ang dignidad ay nangangahulugang kumita ng sariling landas na may respeto sa sarili. Ang kanyang pagtanggi ay hindi kayabangan, kundi tahimik na lakas na hinubog ng hirap, isang aral na naramdaman ng lalaki, ngunit hindi pa kayang ipahayag ng malakas. Lumapit ang kanyang ina, marahang inilagay ang kamay sa braso ng anak, ramdam ang pagbabagong unti-unting nagaganap sa loob niya. Sa wakas, pinasalamatan niyang muli ang waitress ng buong init, tinig puno ng pasasalamat na mas malalim kaysa anumang formal na pagbati. Pinanood niya ang dalawang babae, naunawaan na ang habag ay nag-ugnay ng mga puso lampas sa estado, posisyon, o nakikitang pagkakaiba. Sa simpleng palitan na iyon, nabuo sa kanya ang pagkaunawa na ang tunay na halaga ay nahahayag lamang sa paraan ng pagtrato natin sa iba. Inanyayahan niyang maupo sandali ang waitress, hindi bilang customer na nakatataas sa staff, kundi bilang anak, naghahanap ng karunungang matagal na niyang nakaligtaan. Nag-atubili siya ng may respeto, di tiyak kung ang kabutihan ay lumampas sa hangganan. Ngunit ang kanyang tinig ay may sinseridad, walang nakatagong layunin. Tinanong niya kung ano ang gumagabay sa kanya upang tumulong sa mga estranghero ng ganoon kadali, kuryosidad na pumalit sa distansyang dati niyang inilalagay sa karaniwang buhay. Tahimik siyang nagsalita tungkol sa kanyang yumaong ama, na nagturo sa kanya na ang dignidad ay lumalago kapag itinataas natin ang iba ng walang inaasahang gantimpala. Ang kanyang mga salita ay lumubog ng malalim sa lalaki, gumising ng mga alaala ng mga aral na nakalimutan habang hinahabol ang tagumpay na sinusukat lamang sa kita. Mahinahon niyang inamin na madalas niyang pinahahalagahan ang resulta kaysa sa tao, na pagtanto ngayong gabi na may katotohanang matagal na niyang binaliwala. Nakinig siya ng walang paghatol, nag-alok ng simpleng ngiti na may pag-unawa, hindi kritisismo o moral na pag-angat. Tahimik na nanood ang kanyang ina, may bahagyang kislap ng pagmamalaki, nakitang umusbong ang kababaang loob kung saan dati ambisyon lamang ang nangingibabaw. Tinanong niya ang waitress tungkol sa kanyang pangarap, taos puso, hindi mula sa obligasyon, kundi mula sa pagnanais na maunawaan ang buhay sa kanyang harapan. Maingat siyang sumagot na ang nais lamang ay katatagan para sa pamilya at pagkakataong makapag-aral ng nursing balang araw, kung maaari. Ang kanyang pag-asa ay naglantad ng tapang na hinubog ng hirap, isang tahimik na lakas na kinilala ng lalaki bilang mas bihira kaysa yaman na madaling nakukuha. Sa pag-uusap na iyon, respeto ang pumalit sa distansya, at nabuo ang ugnayan sa pagitan ng dalawang buhay na minsang pinaghiwalay ng estado lamang. Nag-alok siyang pondohan ang kanyang pag-aaral ng may respeto, hindi bilang kawanggawa, kundi bilang suporta, paggalang sa kabutihang ipinakita ng walang kondisyon. Nag-isip siya ng mabuti, tinimbang ang pagkakataon laban sa kanyang dangal, at pumayag lamang kung mananatiling buo ang kanyang trabaho at dignidad. Agad niyang tinanggap ang kondisyon na pagtanto na ang tunay na tulong ay nagbibigay ng pagpipilian, hindi lumilikha ng tahimik na pag-asa o obligasyon. Ngumiti ang kanyang ina ng mainit, nakitang natupad ang aral, ang kabutihang ibinigay ng malaya ay bumabalik sa anyong hindi kayang utusan ng yaman. Iba ang pakiramdam ng restaurant ng gabing iyon. Ang karaniwang tunog ay may kahulugan,
para bang ang maliliit na gawa ay nagbago ng mga distansyang hindi nakikita. Napansin ng staff ang kanyang kababaang loob, ang pagbabagong mula otoridad tungo sa presensya, nakikipag-ugnayan sa mga tao lampas sa tungkulin ng serbisyo. Madalas siyang bumalik ng tahimik, hindi para sa pansin, kundi upang matutunan kung paanong ang pang-araw-araw na pakikibaka ay humuhubog ng tapang at tapat na karakter. Nanatiling matatag ang kanyang dedikasyon, trabaho'y ginampanan ng may malasakit, patunay na ang integridad ay nagpapatuloy kahit walang pagkilala. Sinusuportahan niya ang programang pang-edukasyon ng publiko, inspiradong halimbawa ng waitress, pinalalawak ang pagkakataon para sa iba na may parehong hirap. Unti-unting napansin ng mga customer ang pagbabago sa kanya. Respeto ang pumalit sa distansya, responsibilidad ang gumabay sa mga desisyon lampas sa kita at estado. Masigasig siyang nag-aral, binalanse ang trabaho at pag-aaral. Bawat hakbang ay refleksyon ng tibay na mas malakas kaysa kalagayan. Lumipas ang mga buwan, umusad ang kanyang pag-aaral, bawat tagumpay ay refleksyon ng disiplina at tahimik na determinasyon. Dumalo siya sa maliit na seremonya ng pagtatapos ng tahimik, pinili ang presensya, kaysa publicity, pinarangalan ang pagsisikap kaysa humingi ng pagkilala. Nakaupo ang kanyang ina sa tabi niya, may pagmamalaking saksi sa pangakong natupad sa gawa, hindi sa salitang binitiwan sa mga sandaling lumilipas. Nagpasalamat siya ng taos puso pagkatapos, ipinahayag ang pasasalamat ng hindi isinuko ang dignidad na nakamit sa pagtitiis at respeto sa sarili. Mahinahon niyang tugon, ang kanyang tapang ang gumabay sa kanya, nagpapaalala na ang tagumpay ay dapat magprotekta sa mga tao lampas sa pamilyar na komportableng bilog. Ang kanyang paglalakbay ay nagbigay inspirasyon sa pagbabago sa kumpanya. Mga patakaran ay binago upang suportahan ang edukasyon ng mga pamilya ng mga manggagawa. Napansin ng mga empleyado ang lumalakas na katarungan, muling nabuo ang tiwala kung saan dati distansya ang nagtatakda ng pamumuno at pang-araw-araw na ugnayan. Sinundan ng staff ng restaurant ang kanyang progreso nang may pagmamalaki, nakitang ang pag-asa ay nasasalamin sa isang taong minsang naglingkod sa tabi nila ng tahimik. Bumisita siya sa hospital wing na sinuportahan ng kanyang kumpanya, naalala kung paanong ang habag ay lumalampas sa isang sandali. Tahimik na minamasdan ng kanyang ina, nakitang ang kababaang loob ay nakaugat na ngayon sa pag-unawa, hindi sa obligasyon o inaasahan. Ang waitress, gayoy isang ganap na nurse, ay nag-alaga ng mga pasyente ng mailambing, nag-aalok ng presensya na minsang nagbago ng kanyang sariling buhay. Sa pagbabagong ibinahagi ng tahimik, naunawaan nilang lahat na ang pagtubos ay lumalago sa tuloy-tuloy na gawaing ginagabayan ng empatya araw-araw. Lumipas ang mga taon, muling nagtagpo ang kanilang landas, hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi sa mga pagpiling hinubog ng tapang at habag. Tahimik siyang pumasok sa pasilyo ng ospital. Hindi na isang malayong figura, kundi isang ama at pinunong naroroon na may pag-unawa. Nakilala siya agad ng waitress, binati ng may respeto, ang kanyang kalmadong kumpiyansa ay refleksyon ng paglalakbay na natupad sa tibay at malasakit. Sandali silang nag-usap tungkol sa nakaraan, kinilala kung paanong ang isang gawa ng kabutihan ay nagbago ng mga kinabukasang minsang nakatali sa tahimik na distansya. Nanatili ang aral ng kanyang ina sa pagitan nila, patunay na ang dignidad na pinarangalan ng taos puso ay nagbabago ng buhay lampas sa unang layunin. Patuloy niyang pinondohan ang mga bagong programa para sa pasyente, tiniyak na walang pamilyang haharap sa takot ng mag-isa. Kung saan minsang nahirapan ang pag-asa, patuloy siyang naglingkod sa mga pasyente ng tapat, nag-aalok ng presensya, pasensya, at empatya, natutunan mula sa hirap na hinarap ng may biyaya. Lubos na nakinabang ang komunidad, nakitang ang pamumuno ay ginagabayan ng konsensya, hindi ng imahe o pansamantalang bentahe. Tahimik niyang itinago ang isang simpleng larawan, alaala ng gabing pinalitan ng kababaang loob ang kayabangan at ginising ang ganap na pananagutan. Dinala niya ang aral ng kanyang ama, na ang kabutihang ibinigay ng malaya ay nagiging lakas na nakikilala lamang sa pamamagitan ng karanasang nabuhay. Nagpatuloy ang kanilang buhay ng magkahiwalay ngunit konektado ng katotohanan. Ang tapang na minsang binanggit ay maaaring umalinggaw sa maraming taon. At kaya, isang simpleng sandali ang nagpapatunay ng pangmat.